Sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At siyempre po tayo napapanood sa 4 na sulok ng mundo. Batiin muna natin ang ating mga kaibigan sa 4 na sulok ng mundo, ang ating po mga overseas Filipino workers. At siyempre ang ating founder, si Albert Guanzon, very busy siya ngayon. At tayo po'y napapakinggan sa DWDD 1134 kHz AM band ng Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Saludo po kami sa inyo. Ayan. Ayan, nakita nyo po, mayroon tayong dalawang magandang dilag dito. Pero bago ang lahat, batiin po natin ating mga bossing dyan po sa Double D. Hello po sir, congrats po ma'am and sir. Good job po. At siyempre ating technical side, very supportive sila, mga sundalo po yan, ng mga kababaihan at lalalakihan. Thank you po sa suporta nyo sa ating programa. Okay, pakilala natin ang ating partner. Siyempre, ito yung ating correspondent from DOST na dati po dating kasama doon. Ngayon po, nai-enjoy niya ang kanyang bagong mundo. Okay, walang iba kundi si Miss Beth Padilla. Palakpakan natin. Good evening sa inyo, mga kapwa kasandaluhan. Ako po si Beth Padilla, ang correspondent ni Teresa Reyes. So ngayon papakilala ko na ang guest natin, friend. Yes. Okay. Ang ating bisita ngayong gabi ay si Miss Hilda E. Sanchoque de Jesus, Provincial SNT Officer ng DOST Calabarzon in Cavite. She finished her Master's in Technology Management at Asian Institute of Technology in Thailand. Wow. Master of in Environmental Studies at Miriam College. Wow, ang dami, di ba? At BS Agricultural Engineering from Don Severino Agricultural College in Cavite. An associate member of DOST, NRCP, and a registered patent agent. Naku, tingnan mo naman ang kanyang mga credentials. Pero ang bata pa niya, ha? Yes, so pakilala na natin si Miss Hilda E. Sanchoque de Jesus. Yes, palakpakan natin. Good evening, Ma'am, bati muna po kayo sa ating mga followers and viewers sa 4 na sulok ng mundo. Opo, sa ating pong mga followers and viewers, isang makaagham na gabi po sa ating lahat. Yan. So, thank you very much po sa pag-invite po sa amin yan, and sana po ay makasama namin kayo within this entire activity or yung ating gagawin na interview or pagbabalita ngayong gabing ito. Yan. Yes, ma'am. At syempre po tayo ay live ngayon. Marami po sa ating nakikinig, ano? At syempre po, sa atin din pong radio, sa AM radio po. Maraming nakikinig. Kahit di tayo nakikita, naririnig yung boses natin. Ayan. So, friend, kailangan marami tayong matalakay ngayon, kaya umpisa na natin. Oh yes, di ba, friend, laki-laki ng Cavite. Pag napupunta tayo sa mga luto, mga cafe. So, tatanong natin kay Ma'am Hilda, ano po yung mga programa niyo ngayon sa Cavite for 2025?
2025. Opo, so ngayon po sa Cavite, of course, we continue pa rin po yung mga programs ng ating kagawaran ng Agham at Siyensya. So meron po tayo na mga programs like po yung Small Enterprise Technology Upgrading Program, meron tayong community-based projects programs, and of course, since ito po ay para din sa ating mga AFP tsaka mga OFWs, marami din pong nakikinig. So meron din po tayong iForward program. And then of course, yung bagong launch po na program ni DOST with regards to research and development. So meron po tayong Elevate 8PH. So ito po yung, syempre nandun na po tayo sa Industry 4.0. So we are advancing na po yung science and technology. And as we are all aware, nandiyan na po yung mga ChatGPT, mga artificial intelligence, quantum computing, and of course, di po ba in demand ngayon kasi yung ating agriculture, so marami tayong mga harvest na medyo hindi nagagamit and then masyadong mahal po ang ating sa baboy, meron tayong mga isda, meron tayong bigas, may kamatis and everything. So nandiyan naman po yung ating paglulunsad ng smart agriculture. Wow. So yun po yung dito sa amin. Yes po, yan. Yes, Yun. para sa kaalaman So- po ng ating pong mga nakikinig, sabi niyo po, leverage po, ganun po ba, PH? Pwede niyo po bang paliwanag muna po, Po. ano po yung meaning po nun? Yun pong yung DOST Elevate 8. Yes po. So yung DOST Elevate 8 at Research and Development Initiative po yan. So we need to push po yung science and technology in the Philippines by providing yung pong mga research outputs po from various research and development institutes ni DOST. Kasi meron po tayong sa ASTI, yung sa Advanced Science, meron po tayong Metals and Engineering, meron din po tayo sa Food and Nutrition, meron din po tayo sa Industrial Technology Development, and meron din po tayo sa Forest Products Research. So marami pong mga technologies na inilunsad last February 5 under the Elevate 8 PH. So meron din po sa health and of course yung pong agriculture and forestry, of which dito po sa Cavite ay in demand rin po yung pong mga nasabi na mga research outputs na kailangan po na matransfer natin sa ating mga community and stakeholders. Yun, ganun po siya. Yes, Okay. Pres. So, ang tanong ko naman, Miss Hilda, ang Cavite kasi parang ang pinaka-product nila, yung kape. So, sa elevate na to, so paano nyo ma-elevate yung sa production ng kape? Paano to mapapalaganap? Ma-encourage yung mga farmers ng tanim ng marami? Yes po. Kung dun po sa atin po sa coffee, since kilala nga po ang Cavite na maraming kape din, and of course, isa rin po sa project na pinomote po and na-establish po namin dito sa Cavite is yung DOST Track. Yung DOST Track po, located po siya sa Magallanes, Cavite. So, upland area po ito ng ating Cavite area, of which isa po itong coffee processing facility. So meron po tayong in-assist na isang cooperative. So sila po ang magmamanage ng operation ng ating kape doon. And then through the help of our coffee expert, Dr. Ruel Mojica from the Cavite State University, so tinutulungan po niya na makapag-blend. So meron na pong sariling blend yung ating pong Barangay Tuwa Agricultural Farmers Cooperative sa Magallanes, Cavite, na makapagbenta din po sila. And at present, ay ngayon po, ay tinutulungan din naman po natin sila because one of the objectives is parang po ba ng ng cafe in the Magallanes area. Kasi yung pong Magallanes, way po siya papunta sa Nasugbu, Batangas. So, alam niyo naman po ang Cavite, maraming areas, maraming daan na pwede po nating mapuntahan kasi nga, Cavite is not only coffee for agriculture but also yung sa agritourism. So, dinidevelop din po yun. So, on that note is, so magkakaroon tayo ng cafe para pagdadaan po along the highway, so pwede silang mag-sip ng coffee. So, nag-develop po ng blends
ng iba-ibang coffee, iba-ibang lasa, depende kung ano po ang gusto ng ating mga consumers. And then, itinatay up po natin sila sa isang university dito rin sa Cavite, yung pong National University, to assist them paano ba mag-establish ng isang cafe. Kasi syempre po, yung ating pong binigyan ng assistance ay yung LGU at saka po yung ating coffee farmers. So syempre, alam naman natin pagka mga coffee farmers, they are more into growing, sa planting, sa post-harvest, pero with regards to the business, so medyo kulang ng kaalaman. Kaya po itinatay up natin sila with the National University dito po sa Dasmariñas City. So sila po ang tutulong para gumawa ng business plan, paano ba mag-cooperate. So yun po yung ginagawa natin with regards to coffee dito, in addition with the assistance being provided po natin sa Cavite State University kasi meron po silang National Coffee Research and Development Center, of which dun po nangyayari yung mga iba-ibang research and technologies na nade-develop sa NCRD dito po sa Cavite State University. So, yun po yung mga ilan ng mga assistance na pino-provide. Of course, with the help of our PICARD, yung ating Philippine Council for Agricultural Research and Development, kasi sila nagbibigay ng funds sa Cavite State University to uplift yung ating coffee industry. So, yun po siya. Friend, yung mga paboritong kape. Oo nga. Yung mga kababayan, solid followers ng programa ni Terry. So, kasi sa Cavite, ang dami pang mga lupa. Halimbawa, may isang OFW na bumalik at gusto na magnegosyo, maging permanent na dito, at meron siyang lupain. So, paano nyo ba matutulungan sila? Paano nyo, halimbawa, yung lupa na kita? Ano ba paano nyo gawin na doon? Sa yun? Para lalo sila matuto o lumago yung kaperahan. Opo. Yun nga po, yung nasabi ko kanina, meron tayong iForward program. So ito po yung programa ni DOST na tumutulong sa mga balikbayans natin, sa mga returning OFWs na gustong mag-set up ng kanilang business. So in terms of agriculture naman po, kung nasabi nyo nga po, may mga lupain sila na gusto nila na maging matamnan kung ano ba yung mga pwede. Of course, nandiyan nga po ang coffee. Then ang isa pa rin pong medyo okay dito sa amin is yung dragon fruit. So marami rin po kasi pwedeng from the dragon fruit, pwede po tayong makagawa din ng mga products, diba? Merong mga jam, may vinegar, so iba-iba din po. So dito po, along sa upper part of Cavite, okay po yung dragon fruit production. So maganda din po siya and maganda din po ang kikitain natin dyan together with the coffee. Ano pa ba? Of course, dito po sa parte naman ng Magallanes and yung pong mga vegetables natin. So, meron pong mga assistance din tayo na pino-provide para sa kanila. And then at the same time, pwede rin po yung mga hydroponics na gawin nila yung mga greenhouses kung saan pwede sila yung mga lettuce, yung mga herbs. So, pwede din po yun. And kami po dito sa Cavite, meron po kaming nabigyan ng assistance yung pong Bukid Kabataan Center through Caritas Manila Inc. So meron po dito sa General Trias Cavite hingi po tayo ng funds from PICARD to develop yung kanilang 3 greenhouse. So hydroponics po yun. And ngayon po is maganda na. So we're inviting po if gusto nyo po na makita ano na po ba yung naging progress ng project namin na to. Naggulayan project through PICARD. Galing program. So, yung 3 greenhouses po, ang tanim po dyan ay mayroong tomato, of course, lettuce, at saka po yung cucumber. And of course, dun sa tabi, meron din pong pako. And yun nga po, pinagyayaman po ng ating Caritas Manila Inc., yung ating Bukid Kabataan Center, yung ating assistance na pinrovide sa kanila. So, yun po yung mga pwede. Through hydroponics, pwede rin coffee, dragon fruit, of course, Maragondon. Ang Maragondon naman po ay sinasabi nila na bamboo capital ng Cavite. So, pwede rin po yung bamboo. Kasi meron din po dito, nagtayo po ang ating Philippine Textile Research Institute ng isang hub kung saan pwede po tayong makapag-produce ng bamboo. Tapos gagawin naman po siya na yung sa textile.
So, ongoing po yung research and development po niyan. So, medyo hindi pa ganun siya going into commercialization. Nandun pa siya pre-commercialization activities. Pero napakaganda po ng bamboo with regards to export. And yun po ang pinopromote ng ating DOST-PTRI. Wow, Yan. ang dami ha. Pwede mamili yung Opo, ating mga medyo- listeners. Mm. Opo, yun. Ngayon, Miss Hilda, di ba, tag-init. Ang dami din mga beaches dyan sa Cavite, di ba? So, paano papasok ang siyensya, larangan ng turismo dyan sa Cavite? Sa Cavite. Opo, sa Cavite naman po, sinasabi nyo nga po, maraming mga ilog. Ilog po yun dito sa amin of which kilalang-kilala dito sa upper part and Tagaytay area. So, ang ginagawa naman po namin sa ating yung agri-tourism industry is, since nandito tayo sa Sensya, sa ID at teknolohiya, so ang inaano po namin is more on renewable energy. So, pwede pong renewable energy, yung solar powered, kasi syempre, pagka po continuous ang flow ng tubig, syempre, need po nila ng power, ng electricity. So, paano po ba sila makatitipid? So, pwedeng solar power. And then, at the same time, meron po kaming bago, yung dinedevelop pa lang naman po in the process of assessment, kung pwede po ba yung micro-hydro project. Kasi mayroon din po tayong malalaki na mga falls dito. So we're trying to see ano po ba yung pwede. Kung applicable nga po ba yung micro-hydro project. And then at the same time, since ito po ay agritourism, so marami din po tayong mga waste na nade-develop. So, meron po tayo kay ITDI, meron tayong bioreactor, meron tayong dual drum composer. Siyempre, pagka marami tayong may influx ng mga visitors sa ating mga resort, marami rin po yung mga basura. So, paano natin, siyempre, ano yung pwede nating maitulong sa ating environment, sa ating mother nature? So, yung technology ni DOST from ITDI, ipasok natin. Dual drum composter, bioreactor, makakaproduce pa po sila ng compost. So, pwede nilang magamit dun sa mga halaman nila. So, yun po yung mga Yes, ibigay namin sa kanila. Opo. Tita and Ma'am Teresa, meron po kami, maganda po ngayon, yung SBD Farm. SBD Farm po, dito sa Tagaytay. Isang example po yun. Dati ang SBD Farm is, di ba, ano yan, sa mga seminarista. So, ngayon po, nag-develop sila ng area nila na parang yung una is taniman lang. Tapos bigla nagkaroon ng cafe. Kung bibisitahin niyo po ngayon, maganda na po siya. And then, ang tinutulong po namin sa kanila ay yung dual drum composter. Kasi nga, maraming basurang nade-generate. So, kailangan gawin natin into a viable one, gawin natin compost. Of which meron din po silang mga greenhouses, mga taniman. So, yun po yung one of the good example na pwede ko pong ma-share sa inyo. Wow, galing yan kasi basura. Sabi nga, Elja ng... So parang, Pera, di ba? Sa basura. Yes, friend. Maggakot na tayo ng basura. yung SBT Farm, parang SES ba yun? SES program? Opo. Pasok po siya dun sa community-based program kasi po yung SBD natin ay nasa Tagaytay. So, alam naman natin ang Tagaytay ay first class. So, hindi po siya papasok dun sa SES natin. So, more on community-based siya. Community-based projects. Yun. Ganun po. So, ma'am, yung naitutulong? So, ilan na ba yung mga... Sige, friend. Okay, go ahead. Go ahead, friend. Kung sa set, ilang nang naka-avail ng mga setup? May bago bang setup yung makikita kami? Kasi last time na project visit natin dyan, friend panahon pa ni Dr. Madrigal. Oo. Yes. Maglegal. May farm na rin yan Opo. Marami na rin pong mga bagong setup projects po dito sa atin. And then, ilan nga po, kasi baka ang na-visit nyo, yung ating Jacobina. Na-visit nyo na po ba yung planta ng Jacobina na noted dito sa Mendez? So, yon meron po tayo. Yes. Ayun. So, of course, meron yung Amiras Buko Tart House. Pili ko, na-visit nyo na rin po siya.
And then meron po kaming bago, nag-transfer po yung pong ating moms, Mushroom, from Bulacan po siya, nag-transfer po dito sa Cavite. So, nabigyan po namin ng assistance under setup, yung sa mushroom chips po. And then meron po kami po, Hilda, siya ba yung room chips? Mm. Apo, moms, kay Lola Au, kay Mami Au, sa Bulacan. Oo, yan. Lumipat na po siya dito sa Cavite. And then meron din po kami yung sa Calamansi, meron din po kami yung sa Good Sense. So Calamansi products naman po siya. And then meron po kami yung honor din po ng Latza Pizza from Las Piñas. Nag-set up po siya ng komisaryo dito. So more on mga breads naman po at saka yung dunga ng Latza Pizza dito po niya sinet up. So ang pangalan po ng company nila is Dopro Manufacturing. Pero ang mostly ang buyer nila, ang customer niya is yung Latza Pizza, which is a sister company ng Dopro Manufacturing Pairs. And of course, yung coffee processing, meron po kami dito sa Amadeo. Ay meron kami Belardo Coffee Enterprise, may Kape Amadeo, and then meron din po dito sa, of course, sa Bacoor, nandiyan yung ating Bacoor Food Processing Center for Tahong. I don't know kung na-visit nyo na po. So meron po tayong Tahong products dyan, tahong chip. Oh, hindi mo pa Hindi ko natin na-visit nakita din. yan friend. Wala yan nung panahon mo. Malapit yan. Pwedeng puntahan ka agad. And then Imos, meron kaming Toklong Ganisa. So Uy, famous din yan. Hindi Ayun. pa. Hindi pa namin natitignan yung imus. Mga bago, yun yung mga bago. Yung mga nauna ko nasabi kasi parang familiar na sa inyo. So dito, Bacoor, Imus, ayan. And then meron din kami naman yung sa jewelry, meron kami dyan sa may kawit na inassist din. Yung, gawaan siya ng mga jewelry, ng mga emblem, yung mga PNP badges. Yun, so yung sa laser, yun. mukhang ipapasin Medyo kayo ni Miss Hilda. Medyo marami rin po. Hindi po kayo kung alin ang gusto nyo. Gusto nyo mong pagkain o gusto nyo masasayahan lang ang mata nyo. Ayun. So, meron din po tayo. Meron din kami mga poultry houses. Yung sa mga poultry houses, more on solar. Solar naman po ang binigay po namin sa poultry houses. Meron po kami ditong tatlo. One in sa boundary ng Naiken Indang. We have sa Alfonso and we have sa Bailen, General Aguinaldo. Ayan. So, medyo madami Oh. compared po previous. Hindi ba tayo, friend, Umami. magkakaroon ng project pieces yan? Nakakamiss na yun, Kaya po, malapit na. Hintay-hintay lang po. Kasi po ay, dito po gaganapin yung yung Luzon Regional Scientific Meeting by May. So, possibly po, may invite po ang ating mga friends from media and i-include ko po kayo ni Ma'am Beth and Ma'am Tere. Yan. Pa-include ko po kayo. Para makita niyo po. Sa Tagaytay po yan gaganapin. Yan. Ayan, friend. Okay. Satisfied Oo. yan. Yung mga OFW natin. Diba? Sa dami na sinabi Kaya ni mo Miss ng Hilda. Cavite, paano muna sa isang katulad niya na nakabata na may pamilya na, di ba? Paano yung nakakayanan niya, yung energy ba? Sa lawak ng Cavite, paano niya masustain yung bawat distrito, no? Na nararating. Ano secret niyo, Miss Hilda? Of course, the secret po, meron tayo pong team dito sa province. So, malaki po ang pasasalamat natin sa team, sa mga staff po natin dito sa Cavite, sa Provincial S&T Office ng Cavite. Kasi nagtutulong-tulong po kami. Of course, teamwork. It is really needed para po ma-achieve natin kung ano man po yung gusto nating maitulong sa ating mga community. Kasi nga po, meron po kaming 23 municipalities and 8 district po kami dito. So, medyo malaki. May iba-iba din. Kasi dito po sa parting lowland ay meron tayong coastal areas. And then, yung mga manufacturing, nandiyan din po yung EFSA. So, more on methods and engineering.
Tapos dito naman po sa upland, nandiyan naman po yung agriculture. So we need to balance po talaga pati expertise po ng staff na meron tayo. And yun nga, tulong-tulong, teamwork po, and commitment ang kailangan. Wow. Yes, congratulations. Ayan. Ang galing. Ma'am Hilda, kung meron po kaming hindi pa na isatanong, go ahead po. Ayan, sige po. Siguro po, i-share ko na rin po na yung kanina kasi na-mention ni Ma'am Beth, yung OFW. Meron po kami yung I-Forward, hindi ko ata nabanggit kanina. Yung po kasing I-Forward sa mga returning OFWs natin, bali 2 phases po siya. So, pwede po, tuturuan po muna namin sila paano yung business, gagawa po ng business plan kung may naisip silang business. And then, bibigyan po namin sila ng assistance. Some of the assistance, yung financial assistance po na pinaprovide ay grant. Merong grant na part, certain percentage. Meron naman po pag-equipment. So, yun po yung ilo-loan nila. So, una, part 1, tuturuan technical assistance and consultancy. Then later, i-operate na nila yung business. And bibigyan sila ng paunang parang investment or capital para po doon sa gagawin nilang business. So, yun naman po yung gagawin natin with regards to our OFWs. And then, since Women Month po ngayon, meron din po kaming binibigay na sa ating mga kababaihan. So, meron po kami ngayong naka-line up na 2 community-based projects, yung nasabi kanina ni Ma'am Beth, yung SACES program. Kasi tutulungan po natin yung mga kababaihan na yung gagawin nilang, magkaroon sila ng livelihood. Yan, meron din po kami ganyan. Ngayon pong 2025 po yun. 2 pong parang association, ladies association, yung tutulungan po natin this 2025. And then, just last year po, tumulong din po tayo sa BJMP, yung ating mga PDLs. So, tinulungan po natin, ipina-adapt po natin sa kanila yung FNRI technology, yung sa squash bread. Kasi diba, need nila yung mga bread. So, dito naman po yan sa BJMP Dasmariñas. And for this year, yung BJMP Bacoor for our PDLs. For PWDs naman po, meron po kaming assistance dito po sa Carmona. Gumagawa po sila ng tofu, tokwa. Yan. So, bibigyan din po natin sila ng assistance under the community-based project. So, lahat po ng sectors ay gusto po nating matulungan. Yun nga lang po, divide, and then at the same time, naka-priority po, kumbaga ngayong year na to, ito muna mga PDL, so next year yung iba. So, ganun po yung ginagawa namin process. And then, isa pa po, i-share ko na rin lang, ang inyo pong lingkod, ng TechGrow, yung sa Technology Transfer and Commercialization, ako po ang Regional Secretariat. Just happy na po na nandito ako sa Cavite. So, meron po kaming gaganapin na parang technology transfer seminars this coming March 13. So, yung ang ini-invite po namin dito is mga so mga academic institutions within Calabarzon area. So, sa Horse Hotel po yan gagawin this March 30. Pero maliit lang po na activity yon, and this is in partnership with Icon South Luzon, being led by our Batangas State University under the Fisher Reseed Hirit Program. So, yun Wow! po yung mga... Wala akong masabi, Fred. Punong-puno. Parang ano si Ma'am, no? Woman of substance. Ayan, so Thank you po. Ma'am, sa mga interesado, saan po kayo pwedeng makontak? Ayan, po. So, doon naman po sa mga interesado po na mag-avail ng DOST assistance, either technical siya, training, seminars, or initial capital, or purchase ng equipment. Dito po kami, DOST Cavite, Cavite Provincial Capital Compound, Barangay Luciano, 13 Martires City. And then our telephone number is 046-514-2036. And then our email po is cavite@ro@dost.gov.ph. Yes. Yun po. And kindly like, follow, and share our DOST Cavite Facebook page. Yan. Meron po kami DOST Cavite page for all informations and to be updated po. Palakpakan natin si Ma'am. At ang DOST, of course, di nawawala ang
OFW sa lahat ng guests natin, no, from DOST, di talaga nila pinapabayaan yung ating mga modernong Yes, bahay. yes. So, ma'am, ang bilis ng ating yes. oras. Hingan na lang po namin kayo ng mensahe para po sa ating mga OFW at siyempre po sa ating mga sundalo. No, friend, bitin ka na Yan. naman, Para, ano? para po sa ating mga sundalo at saka mga OFW, so patuloy lang niyo pong suportahan. Of course, ito pong programa ni Ma'am Teresa and ni Ma'am Beth. Of course, marami pong mga information kayong matututunan or makukuha po dito. And then, of course, nagpapasalamat din po ako sa inyo sa pag-invite po, Ma'am Beth and Ma'am Teresa, na makapag-share po ng information about po sa mga ginagawa namin dito sa province of Cavite and how yung po mga programs ni DOST sa central office is nag-download po na talagang maramdaman ng ating mga kababayan. So kung may kailangan po sila, kindly visit po DOST Cavite Facebook page. So nandiyan lang po and we are very willing and glad to share and provide assistance po sa kanila. So Ma'am Teresa and Ma'am Beth, maraming salamat po. At sa ating pong mga nakikinig or nanonood po sa atin, maraming salamat po sa iyo. Ang ating sundalo. Diba? Yung nga po, yung pong ating mga of course. Opo, di ba? Ay, speaking of sundalo, alam niyo po ba yung aming isang may poultry houses ay retired general PNP siya. So, nag-develop siya ng isang poultry houses and ang nabigay namin ay solar. Oh, isang So, bawal Yeah. i-contention ng net. Pero kung may mga sundalo na nagsiset up ng farm dito sa Cavite, lapit lang po Ayan. amin. And we are very Ayan, glad. narinig niyo po yan, ha? Ating mga katropa. Ayan po ang DOST at ng tumulong. Solar, malaking bagay yan. Mahal ng bilal ko ngayon. Anyway, Opo, yes, totoo. friend. Siguro, paalam ka na rin, ano? Sabay-sabay tayo magpapaalam. Sige po. Sa iyo, kaibigan Teresa Reyes, sa opportunity na mag-host mo sa iyong malawak na programa. Maraming salamat sa DWDD at sa mga sundalo. Mabuhay po kayong lahat. At huwag kalilimutan, one DOST for you. One. One for you. Maraming Oh, Sa ating mga- picturean mo nga Kasi kami na nakawan dyan. Sige, pa-picture tayo. Okay, mag-picture tayo, ha? Picturans. Oo, ano nyo yung mga kamay nyo. Sige. Okay. Ayan. Okay, so. Ayan, yan tayo. 1, 2, 3. Okay, yan. Thank you so much, ha. Palakpakan natin ang ating mga guests ngayon. Ating partner na napakasipag. Kaya palagi niyo po siya mapapakinggan. At syempre po, pansamantala na po tayo magpapaalam. Bilis po talaga ng ating oras. Thank you. Mabuhay po ang DOST. Mabuhay ang ating mga OFW, ating mga sundalo. Saludo po kami sa inyo. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po and God bless po. Ingat kayo. Thank you very much po. Thank you, Ma'am Teresa, Ma'am Beth. Thank you po. Good. God bless po. God bless. Weekend. Pwede na kami magsalita, Lal. Pagmamarites kami ni